At sa pagpapatuloy ng ating recap, samantala sa ibang lugar ay ipinaliwanag ni Sakamoto kay Bo ang mga bahagi ng pampasabog na ginawa niya. Walang gaanong impresyon si Bo at nagkomento na magiging mas malakas si Sakamoto kapag pumapayat siya. Binanggit rin niyang kung talagang gusto nitong lumaban ay dapat na silang gumalaw upang iligtas ang pamilya niya, ngunit kalmadong sumagot si Sakamoto na hindi kailangang iligtas ang kanyang pamilya dahil lubos siyang nagtitiwala sa kanila. Bago pa siya makasagot ay biglang sumuntok si Sakamoto sa mukha nito nang napakalakas na nasira ang isang bahagi ng gusali. Walang patid ay sinundan niya ito ng isang malakas na sipa at sunod-sunod na mabilis na suntok. Gumanti siya gamit ang kanyang sandata upang suntukin si Sakamoto, kaso sabay na tumira si Sakamoto at tuluyang winasak ang sandata nito. Pagkatapos nito ay nagbitaw si Sakamoto ng napakabilis na suntok na lubos na nagpahirap kay Bowley. Sa desperasyon ay inihagis nito ang kanyang mga pampasabog kay Sakamoto, ngunit sinalulang ito ni Sakamoto sa ere bago pa sumabog at sa isang matinding pagbaligtad ng sitwasyon, ginamit niya ang mga pampasabog bilang sandata at sinuntok si Go gamit ang mga ito na nagdulot ng matinding sakit. Habang nakatayo sa ibabaw nito ay tinanong ni Sakamoto kung paano niya nakuha ang ganoong lakas, habang nakatingin sa natalo na kalaban at sinabi nito kay Sakamoto na dati ay katulad niya rin siya na gumagamit ng lakas upang makakapanakit ng iba kaso ngayon, lumalaban siya upang protektahan ang kanyang pinakamamahal na pamilya. Sa huling pagkakataon ay nagbitaw siya ng isang napakalakas na suntok, samantala dalawang tao ang nag-e-enjoy sa mga ride sa amusement park nang biglang magulat dahil may dalawang anino na lumipad papunta sa kanila. Pagkatapos nito at lumipat ang eksena kung saan magkasalungat na nakaupo sa isang ride cart sina Sakamoto at Bo. Dumudugo ang bibig ni Bo habang inamin niyang hindi niya nabigyan ng sapat na kredito si Sakamoto at ngayon ay kinikilala na niya ang lakas nito, samantala nagising ang asawa ni Sakamoto at nakita sina Shin at Luna natutulog sa tabi niya. Ginigising niya si Shin at tinanong kung bakit ito naroon na sabay banggit na ang huli niyang naaalala ay nasa haunted house siya. Litong-lito nagtanong siya kung paano sila nakarating doon at ipinaliwanag ni Shin na iniisip niyang nawalan sila ng malay sa loob ng haunted house. Nang tanungin niya si Shin tungkol kay Sakamoto at aminado itong hindi niya alam kung nasaan ito ngunit mabilis na nangakong hahanapin siya bago tumakbo papalayo. Balik sa amusement park ay kakalapag lang nina Sakamoto at Bo habang dumating na ang kanilang ride cart sa istasyon. Habang bumababa sila ay isang empleyado ang lumapit at nagtanong kung ano ang nangyari. Agad na sumasabat si Bo at sinabing wala siyang dapat ipag-alala tungkol sa mga natamo na pinsala ni Sakamoto. Ngunit nilinaw ng empleyado na hindi iyon ang tinutukoy niya kundi ang pinsalang natamo ng ride cart, at ipinaalam sa kanila na kailangan nilang bayaran ang pagpapagawa nito at lumapit si Bo kay Sakamoto at sa wakas ay inamin ang kanyang pagkatalo, sabay sabing hindi na niya ito guguluhin. Hindi man lang natinag ay umorder si Sakamoto ng 5 meat sandwich mula sa isang kalapit na kainan at habang kumakain si Sakamoto, nagkomento si Bo na hindi pa rin siya interesado sa anumang sinabi nito at maya-maya, humingi si Bo ng isang kagat ng sandwich. Walang pag-alinlangan ay ibinigay ni Sakamoto ang kalahati ng kinakain niya at habang kumakain, pabiro pang sinabi ni Bo na parang isang karangalan na matikman ang tira-tira ni Sakamoto at sa mahinahon nitong paraan, sumagot si Sakamoto na karaniwan ang kanyang mga tira ay para sa kanyang pamilya. Sa puntong iyon ay dumating si Shin at laking gulat nang makita si Sakamoto na lalo na sa kung gaano ito pumapayat. Sa sobrang tuwa ay inilabas niya ang kanyang telepono at sinimulang kunan ng litrato si Sakamoto. Samantala ay tinanong ni Bo kung ano ang plano ni Sakamoto tungkol sa gang na nag-aalok ng pabuya kapalit ng kanyang buhay. Bago pa makasagot si Sakamoto ay lumitaw ang kanyang asawa at narinig ang salitang pabuya. Biglang dumilim ang kanyang ekspresyon at matinding galit ang bumabalot sa kanyang mukha habang nagtanong kung anong pabuya ang pinag-uusapan nila. Mabilis na sumingit si Luna sinusubukan na ilihis ang usapan sa pamamagitan ng paghikayat kay Hana na tapusin na ang kanyang paglalaro. Ngunit itinuro ni Hana ang isang tindahan ng candy at iginiit na gusto niya ng 2 piraso at sa sandaling iyon, lumapit si Agbor at nagkomento kay Hana na bagamat spoiled ito na may malaking potensyal siya. Samantala ay patuloy na nagduda ang asawa ni Sakamoto at pinilit na malaman ang totoo. Sa wakas ay diretsyong inamin ni Sakamoto na may nakapatong na halaga sa kanyang ulo at may mga taong gusto siyang patayin, lalong nagalit ang kanyang asawa at tinanong kung bakit hindi niya ito sinabi agad at habang ngumunguya pa rin ng sandwich, sumasabat si Bo at sinabing siguro ay ayaw lang ni Sakamoto na mag-alala siya upang mas ma-enjoy nila ang amusement park kasama ang kanilang anak.
Lalong tumaas ang tensyon nang lumingon ang asawa ni Sakamoto kay Bo at tinanong kung sino siya. Walang alinlangan ay ipinakilala ni Bo ang sarili bilang isang profesional na mamamatay tao. Lalo itong nagpagalit sa asawa ni Sakamoto at nagbabala siyang huwag niyang sasaktan ang kanyang asawa. Pagkatapos ay muli niyang hinarap si Sakamoto na punong-puno ng pagkadismaya dahil hindi siya inam-inan nito ng totoo. Kahit alam niyang balang araw ay malalaman niya rin ito at sinubukan na magpaliwanag ni Sakamoto ngunit sa dulo, isa lang ang malinaw na ayaw niyang mag-alala ang kanyang asawa. Ngunit hindi ito tinanggap ng asawa ni Sakamoto at binanggit na nakalimutan na ba nito ang kanilang patakaran, sabi niya nang may diin na sabay labas ng isang libro at pagbuklat nito sa isang pahina, itinuro niya ang panuntunan bilang 6 at walang lihim sa pagitan ng mga miyembro ng pamilya. Napamaang si Sakamoto ay halatang nagulat sa libro at matapos iyon ay binanggit ng kanyang asawa na mula ngayon, kailangan niyang ibahagi ang lahat at tumatango si Sakamoto at sumang-ayon ng walang pagtutol. Sa tila na lutas ng isyo ay iminungkahi ng asawa ni Sakamoto na manood na lang sila ng palabas. Habang naglalakad ay humanga pa rin si Bo at nagkomento na matibay din pala ang asawa ni Sakamoto. Nagbago ang eksena at lumipat sa palabas kung saan lumapit si Shin kay Sakamoto at tinanong niya ito kung paano nila mareresolba ang kasalukuyang suliranin. Praktikal gaya ng dati ay ipinaliwanag ni Sakamoto na ang tanging paraan upang kanselahin ang kontrata sa kanyang buhay ay patayin ang nagpadala nito sa gang. Pero bago iyon ay kailangan muna nilang alamin kung sino ang nagbigay ng utos. Sumingit si Agbor at binanggit na ang pabuya ay inilabas sa pamamagitan ng Jihai kaya't mahirap matunten kung sino ang nagutos. Dagdag naman ni Bowlet na baka makakuha siya ng mas maraming impormasyon mula sa kanyang amo. Diretsahang sinabi ni Shin na tumawag na lang si Bowlet sa kanyang amo para malaman ang sagot at naiinis na tinanong ni Bowlet kung bakit siya ang kailangang gumawa noon. Sagot naman ni Shin na wala na itong ibang silbi kung hindi gawin ito at napabuntong hininga si Bowlet sa inis at sinabing masyado siyang hinihingian ng kung ano-ano pero sa huli, pumayag din. Sinabi niyang sasama si Agbor sa kanya at bago sila umalis ay tinanong ni Shin kung may ideya na sila kung nasaan si Don Kawi. Palaging kumpiyansa na sagot ni Sakamoto at may kakilala siyang makakapagturo sa kanila at habang papunta sa impormante, kapansin-pansin ang pagkainis ni Shin. Napansin ni Lo ang kanyang ekspresyon at tinanong kung masakit ang katawan niya at napairap si Shin at sinagot na iniisip niya lang kung paano na naman tumataba ng ganon kabilis si Sakamoto. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa marating nila ang isang opisina na puno ng lumang pelikula. Litong-lito ay tinanong ni Shin kung anong klaseng lugar iyon at ipinaliwanag ni Sakamoto na ito ay isang information hub kung saan ang mga impormasyon ay ibinebenta sa anyo ng mga pelikula. Tinuro niya ang screening room at sa loob ay nanood sila ng isang footage na nagpapakita ng mga presentasyon ni Donna. Habang nanonood ay inaral ni Shin ang bawat detalye ng lugar at samantalang si Lu ay hindi inaasahang naging emosyonal. Matapos ang pelikula ay lumabas sila at nagpunta si Sakamoto upang bayaran ang bayarin na lumabas na sobrang mahal. Nagulat si Shin at tinanong kung paano ito babayaran ni Sakamoto at kalmado itong sumagot na marami siyang naipon mula sa dati niyang trabaho. Habang paalis sila ay binalaan sila ng isang empleyado ng library na mag-ingat, sabay pahiwatig na baka may isang kasamahan nila mismo ang nasa likod ng pabuya sa ulo ni Sakamoto at nang tanungin ni Sakamoto kung may karagdagang impormasyon, itinanggi ito ng empleyado at sinabing wala ng iba pang pelikula tungkol dito. Samantala si Nagumo ay nasa isang business lunch kasama ang ilang kaina-hinalang tao at nang tanungin tungkol kay Sakamoto, pinalabas ni Nagumo na matagal na niya itong hindi nakikita at isang lalaking may dilaw na buhok na si Shishi, ang binalaan ang isa pang lalaki na si Hayo na huwag makialam dahil maaaring lumitaw si Sakamoto anumang oras. Mapanuyang sumagot si Hayo na wala naman siyang pakialam at duda siyang tapat si Nagumo, at bigla niyang sinunggaban ng kutsilyo si Nagumo pero mabilis itong napigilan ni Nagumo gamit ang isang tinidor, napangiti siya at binanggit nito na itabi na muna nila ang karahasan para sa hapunan. Samantala binanggit ni Shishi kay Sehaji na hindi naman talaga nila laban ito at sagot ni Sehaji na hindi pa nga nakakain si Shishi. Tinawag niya ang chef at nang lumapit ito at bigla niyang ibinagsak ang ulo nito sa mesa, sabay sinaksak ang kamay nito ng kutsilyo dahil sa paglalagay ng sibuyas sa pagkain niya. Sa puntong iyon ay pumasok si Ginoong Ira at binati ang grupo at ipinakilala niya ang sarili bilang isang kinatawan mula sa GGI. Pinuri niya ang kanilang pagtitipon pero sinabi ni Hayo na hindi pa tapos ang usapan dahil 4 pa lang sila roon.
napansin ni Shishi na tatlo sa kanila ang hindi pa dumarating kasama na si Takamura na kadalasang maaga. Sinabi ni Nagumo na baka lang abala si Takamura pero duda si Shishi at iniisip na baka nakalimutan lang nito. Pagkatapos ay ipinakita ni Ie ang isang larawan at ipinaliwanag na may isang tao mula sa GGI na gumagala-gala, kaya kailangan nilang tapusin agad ang bagay na ito. Samantala sina Sakamoto, Shin at Lu ay nakarating na sa gusali ni Don. Inutusan sila ni Sakamoto na iwasan ang pagpatay dahil ito ay isang covert operation at nagsuot sila ng kanilang infiltration gear at pumasok sa gusali, kung saan dalawang gwardya ang nagpapatrol sa pasilyo. Mabilis na itinapon ni Shin ang isang lubid sa unang gwardya na agad itong nawala sa paningin, samantala isang mabilis na hampas mula kay Sakamoto ang nagpabagsak sa pangalawang gwardya. Matapos nilang tiyakin na wala ng banta ay agad nilang inalis ang kanilang mga disguise. Tinanong ni Lu kung saan matatagpuan ang opisina ng pinuno at naiinis na sumagot si Shin na hindi ka ba nakinig sa mamahaling pelikulang pinanood natin. Ipinaliwanag niya na ang opisina ng pinuno ay nasa itaas na palapag at kailangan nilang tumalon mula sa isang bintana sa katabing silid upang maabot ito. Nang tumingin siya kay Sakamoto para sa kumpirmasyon na medyo nahihiya na umamin si Sakamoto at natulog siya habang palabas ang pelikula, samantala sa ibang bahagi ng gusali isang gwardya ang naghuhugas ng kamay nang nakarinig siya ng nakakahinalang tunog. Agad niyang dinukot ang kanyang baril at maingat na binuksan ang bintana ngunit laking gulat niya nang makita si Sakamoto na nakatutok na ang baril sa kanyang ulo mula sa itaas. Bago pa siya makagalaw ay ginamit ni Sakamoto ang isang taser upang i-neutralize siya at pumasok sila sa silid at mabilis na itinali ni Lu ang gwardya gamit ang isang lubad. Nakangiti siyang nagbiro at nag-e-enjoy na talaga siya sa paglalaro sa pagiging spy at habang papunta sa opisina ng pinuno, mahinang ibinulong ni Shin kay Sakamoto na wala siyang naririnig na kahit anong iniisip mula sa sinuman sa paligid. Dahil dito ay kinukutuban siya na baka wala talagang tao roon at pagpasok nila sa silid na tumatambad sa kanila ang isang nakakagimbal na tanawin, maraming bangkay ng mga gwardya ang nagkalat sa sahig at sa gitna ng silid, nakaupo ng kalmado sa isang upuan si Nagumo. Tumatango ito kay Sakamoto at may pilyong ngiti nang sabihin na nahuli niya siyang may ginagawang masama. Habang nilulunok pa ang nakita ay tinanong ni Shin si Nagumo kung ano ang ginagawa nito roon. Sa malamig at walang emosyon na tono ay sumagot si Nagumo na siya ang pumatay sa mga empleyado ng itaas na pamunuan. Pagkatapos ay humarap siya kay Sakamoto at may nakakatakot na ngiti nang sabihin na kailangan niya na ring mamatay. Biglang naglabas si Nagumo ng kutsilyo at nawala sa paningin at sabay lumitaw sa likuran ni Shin sa isang iglap, agad niyang isinaksak ang kutsilyo sa leeg nito. Gulat na hinawakan ni Shin ang kanyang leeg at inaasahang may dumadaloy na dugo ngunit wala siyang naramdaman. Nang tignan niya ang kanyang kamay at wala ni isang sugat at biglang tumawa ng malakas si Nagumo, ipinakita na peke lamang ang kutsilyo. Isa lang iyong biro at galit na galit sabay na umatake sina Shin at Lu kay Nagumo ngunit patuloy lang itong natatawa. Ipinaliwanag niya na hindi siya talaga ang pumatay sa mga gwardya at nang dumating daw siya roon, patay na ang lahat. Naroon siya para sa ibang misyon at unti-unting naubos ang pasensya ni Sakamoto at tinanong niya si Nagumo kung ano talaga ang pakay nito roon. Nagbago ang tono ni Nagumo mula sa mapanokso na naging seryoso, sinabi niyang may hinahanap siyang isang partikular na bagay. Kamakailan ay maraming propesyonal na mamamatay tao ang napapatay at naniniwala siyang may koneksyon ang mga ito. May pagdududang nagtanong si Shin kung anong kakaiba roon na karaniwan namang namamatay ang mga mamamatay tao. Ipinaliwanag ni Nagumo na hindi ito mga simpleng engkwentro na mahigit 100 mandirigma mula sa iba't ibang organisasyong may kaugnayan sa GGI ang malupit na pinaslang sa sistematikong paraan. Hindi lang ito simpleng pagpatay at dagdag ni Nagumo na isang mensahe ito para sa GGI at nanlaki ang mata ni Shin, doon ay isang kapat ng mga propesyonal na mamamatay tao ang pinatay. Tumatango ng mabigat si Nagumo at dagdag pa niya, pagkatapos ng bawat pagpatay ay may iniiwang marka sa dingding na isang malaking X bilang lagda ng kung sino man ang nasa likod ng mga ito. Tinanong ni Sakamoto kung may kinalaman ang mga pagpatay na ito sa isang partikular na utos. Naguguluhan ay tinanong ni Lu kung anong utos ang tinutukoy niya at ipinaliwanag ni Nagumo na sa GGI, isa siya sa mga nangungunang mamamatay tao at ang organisasyong iyon ang nangangasiwa sa mga delikadong mamamatay tao, pinapanatili ang kaayusan at kumokontrol sa buong mundo ng mga asasin. Ibinunyag ni Nagumo na isa si Sakamoto sa mga bagong target kaya't binalaan niya itong mag-ingat sa X.
Biglang sumingit si Shin at iginiit na hindi na sila mga mamamatay tao. Sumang-ayon naman si Lu at ipinaalala na ang ginagawa lang nila ay imbestigahan ang patong sa ulo ni Sakamoto. Nagkibit-balikat si Nagumo at inaming wala siyang masyadong alam tungkol sa mismong bounty, ngunit itinuro niyang ang serye ng mga pagpatay ay nagsimula kasabay ng pag-anunsyo ng gantimpala sa ulo ni Sakamoto. Nagpalit ang eksena sa isang misteryosong anino na gumuguhit ng malaking X sa isang pader matapos paslangin ang isa pang grupo ng mga mamamatay tao, lalo pang pinagtibay ang presensya ng banta. Samantala sa tindahan ni Sakamoto ay napabuntong hininga si Shin na inis na bumubulong, pagkatapos ng lahat ng to ay parang bumalik lang sila sa umpisa, sa kanilang pagpasok ay sinalubong sila ng isang lalaking may hawak na kutsilyo na galit na nagtanong kung nasaan si Sakamoto. Walang pag-alinlangan ay itinuro ni Lu kay Hana ang isang nakatagong button sa likod ng counter, sa isang iglap isang imbakan ng sandata ang bumagsak mula sa kisame at diretsyong tumama sa ulo ng mananalakay at agad siyang nawalan ng malay. Habang iniisip ang babala ni Nagumo at napagtanto ni Sakamoto na kung hindi siya kasing lakas ni Boyle, tiyak na tapos na siya at determinado na inihayag niya na dahil hindi pa nila alam kung sino ang nasa likod ng mga pagpatay, kailangan nilang maghanda. Magpa-practice sila ng husto upang ipagtanggol ang kanilang sarili sa mga darating pang pagsalakay. Maya-maya isa pang lalaki ang pumasok sa tindahan at tila isang ordinaryong mamimili, pero bago pa man ito makapagsalita dahil sa pagiging alerto pa rin ni Lu, agad niyang binasag ang isang bote sa ulo nito. Bumagsak ang lalaki sa sahig, nalaglag mula sa kanyang bulsa ang isang kutsilyo, habang unti-unting dumadaloy ang dugo mula sa kanyang anit. Kaso dito muna matatapos ang recap natin sa bagong anime na ito. Salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.